Okay, breaking news at itong Bilyonaryo News Channel ay may nakalap sila na impormasyon o na sa kanilang research na ito raw si Senator Marcoleta, ang kanyang asawa ay connected raw ito sa mga diskaya through dito sa mga kumpanya ng insurance. Okay? Yan ang nakalap na research ng Bilyonaryo News Channel. At maraming mga nagsasabi, especially itong mga kalaban ng mga ni Marcoleta, kaya pala itong si Marcoleta ay so protective with the Diskaya family. Kung maalala natin, isa yan sa mga nabanggit ni Senator Lacson na why are you so protective with mga Diskaya? Through the research dito sa mga Bilyonaryo News Channel, may konektado raw itong asawa ni Marcoleta at itong mga Diskaya. Okay, yan ang papanoorin natin ngayon dito sa balita na ito. Okay, so tingnan natin kung is this a conflict of interest o may anomalya bang posibleng gawin ni Senator Marcoleta sa Senado, 'di ba? Kasi ako 100% po ang tiwala ko ni Senator Marcoleta na para laman po sa katotohanan ang investigasyon diyan sa Senado. Yan ang paniniwala ko. Kaya mag-react po tayo dito. Okay? Kung ano ang reaction natin dito, I want to be fair dito sa aking reaction patungkol dito. Kasi alam naman natin, no? Si Marcoleta, isa ito sa mga ini-endorso ni former President Duterte, and itong Donmar TV ay 100% DDS channel. Duterte diehard supporters. So let us see. Tingnan natin kung meron bang conflict of interest, meron bang masabi natin na bias itong si Marcoleta. Dito natin yan malalaman ngayon. Okay? Ngayon, i-play natin itong video, tapos paano sila nagiging connected itong asawa ni Marcoleta at itong mga Diskaya. Ito yung video Kayo nang humusga, sabay-sabay tayong mag-react. Okay, play. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang naturang... Teka muna ulitin natin yung malakas yung volume. Okay, play. Wait. Ano ba to? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Ito itong asawa ni Senator Marcoleta, isa raw ito sa mga board of directors dyan sa isang insurance company, na itong mga Diskaya, ito rin ang insurance company nila sa kanilang mga contractor na mga business nila. Okay? Kaya sasabihin na naman nila, kaya pala itong si Marcoleta ay protective sa mga Diskaya. Para sa akin sobrang mababaw yun na rason. Di ba? Ito, panoorin pa natin. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Okay, tatandaan natin ang mga Diskaya lumapit dito sa isang insurance company na nandiyan po nagtatrabaho ang asawa ni Senator Marcoleta. Okay? 2022 pa. Congressman pa si Marcoleta dito tandaan natin yan. Play. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta. Ito po si Mrs. Edna M. Marcoleta
isa sa independent director. So meaning to say, hindi man siya CEO, hindi siya ang pagmamay-ari dito sa insurance company na ito ha. Isa siya sa mga board of directors. Tatandaan natin yan ha. Isa lang siya po sa board of directors. Play. Asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Milestone Assurance Company ito, no? Sa 2023, Board of Directors rin ang asawa ni Rodante Marcoleta. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Non-executive director. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Itong Milestone na kumpanya, ano ang kinaugnayan ito sa mga diskaya? Pakinggan. Ang naglabas ng retention money bond noong 2024. This is to certify that the retention money bond or surety bond number G paragraph 42 open parenthesis nasa parenthesis po 42 119244 received on September 20, 2024 issued by Milestone Guarantee and Assurance Corp in the amount of 90,299,627 pesos and 3 or 100 only 19,299 yan sinulat nila for the account of Elite General Contractor and Development Corporation. Na itong Elite General Contractor and Development Corporation ay pagmamay-ari, isa ito sa mga kumpanya ng mga diskaya. Okay? Yan. Yang milestone na yan, ito po'y tinatawag na retention bond. Anong ibig sabihin ng retention? Parang ang Milestone at itong kumpanya ng mga diskaya ay meron po silang retention money bond. Okay? Patuloy. Na nagkakahalaga ng So, kaya kinoconnect nila ngayon ang asawa ni Senator Marcoleta which is nagtatrabaho dito sa Milestone Assurance Company. Okay? Ito po yung inapplyan ng mga isa sa mga kumpanya ng mga diskaya. 19.29 inano ko lang yan, sinimplify ko para maiintindihan ng taong bayan ang connection ng na ito na they claim it na bisto raw na may connection ang Diskaya at Marcoleta. Kino-connect ko lang. Yan para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro. So itong bond na ito ay isa dito mga flood control na mga proyekto ng mga diskaya. Okay? Kasi yung mga contractors na mga kumpanya, mga contractors, sila po ay ina-assure nila na hindi po malulugi ang kanilang kumpanya kaya sila mag-a-apply ng mga insurance company. Gets nyo na? Kasi like for example, ikaw, meron kang sasakyan. Dito nangyari ito sa akin. Nabangga yung sasakyan ko. Malaki po ang damage ng sasakyan ko kasi nag-drive ako, nakatulog ako. So, yung insurance company na in-applyan ko is BPI.
Meron silang programa na insurance chuva-chuva, which is ang BPI po ang nag-shoulder ng damage ng aking sasakyan kasi nag-apply po ako ng kanilang insurance program. Okay? Dito rin, ang di ko lang alam kung itong mga contractors na ito ay maka-benefit po sa mga insurance company na ina-applyan nila. No? For example, let us say na malulugi siguro. Ina-assume ko lang kung malulugi ang kanilang kumpanya or wala pa silang pera. If for example, yung flood control project ay sobrang laki po ang pera, so tutulungan sila sa sa milestone company na to shoulder this anong tawag doon, yung pera. Okay? Sila tutulong sila na hindi natin alam kung magkano ang hihingiin ng tawag doon, kumpanya ng mga diskaya para sa mga kulang na mga expenses. Because we all know, ang gobyerno sometimes late po, late ang pera na dumating. So, uutang muna si contractor ng mga materyales. Okay? Yung mga uutang muna yan. Kasi especially if meron na silang napirma ang contractors at yung government, sure na kasi yan mababayaran. Pero ang ang concern lamang ng mga contractors is matapos on time ang kanilang mga proyekto. Okay? In-example ko lang yan bakit nag-apply sila itong mga diskaya. Na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website. Completed raw completed naman pala. Pero wala namang makikita on the ground. Tapos, ito yung ano tawag dyan? Completed, meaning to say, inaprubahan na doon, meaning pinirmahan na doon, na-approve, nabayaran na yung mga diskaya. Tapos, ghost project pala. So, sa akin, ang opinion ko dito, bakit natin i-connect ito ni Marcoleta? Anong point? Yan ang ko. Si Diskaya ang may kasalanan. Di ba? Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong If the contractor of that is mga Diskaya, kasalanan ng mga Diskaya. Okay? 2024. Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional So insert. ito na. Ito na yung aking argumento dito. Bakit sasabihin ninyo na kaya pala itong si Senator Marcoleta, he is protective with the Diskaya? Sa tingin ko naman, hindi naman siguro naging protective. Karapatan naman siguro ng mga Diskaya na mag-apply ng WPP, Witness Protection Program. Doon kasi nasabi nila na protective itong si Marcoleta. Okay? Kasi anong sinabi ni Rimulya? Hindi po basta-basta maka-apply ng WPP itong mga Diskaya kapag hindi nila isasauli ang pera na ninakaw nila sa taong bayan. Which is, hindi naman yan ang nakalagay sa batas natin. Kilala naman natin itong si Marcoleta na siya lang po ay susunod sa batas. Kilala natin yan. Noon pa yan sa Kongreso, nung panahon na ang ABS-CBN ay
talagang ininspeksyon ni Marcoleta, nakabase lang lahat doon sa batas. Ganyan po si Marcoleta mag-inspeksyon. Batas, nakafollow sa batas. Kung sasabihin ng iba at gagawa nila ng malisya na si Senator Marcoleta ay may conflict of interest dito sa mga diskaya, sobrang kabalian po yun. Kitang-kita naman po natin na hindi bias si Marcoleta. Noong tinanggal siya bilang Blue Ribbon Committee dahil napalitan yung Senate President, wala naman siyang reklamo si Marcoleta kasi alam niya wala na silang magagawa doon kasi batas yun eh. 'Di ba? Ang Senate President ang siyang mag-appoint ng bagong Blue Ribbon Committee. Hindi, wala siyang imik doon. 'Di ba? Yun ang kay Marcoleta. So ngayon, parang sablay yata na pagbibintangan nyo ang mga Marcoleta na may conflict of interest yan, bias si Marcoleta, pero pinoprotektahan niya ang mga diskaya. Kung pinoprotektahan niya ang mga diskaya, bakit ang kanyang mga inspection sa diskaya ay hindi naman siya ang pinoprotektahan, yung hindi niya isasangkot ang mga diskaya. 'Di ba? Hindi ko mag-gets eh. Wala sa logic. Ang gusto lang ni Marcoleta na lumabas sa bibig ng mga contractors na ito kung sino ang mastermind nila. Nabanggit doon si Martin Romualdez. Nabanggit doon si Zaldico. Anong conflict of interest doon? Noong kinasuhan itong mga diskaya sa DOJ, wala namang imik si Marcoleta. Hindi naman niya pinoprotektahan ang mga diskaya na, oy, huwag niyong kasuhan, walang kasalanan ang mga diskaya. Hindi naman gumaganoon si Marcoleta. So sablay po yung mga sinabi ninyo na parang may conflict of interest. Pero nasa inyo na yan. Okay? I know, itong mga kalaban ni Marcoleta, itong mga dilawan, mga loyalista, sasabihin nila yan, kaya pala si Marcoleta protective sa mga diskaya, ganon, ganyan. Di ba? Alam na namin yung istorya nyo yan. Di ba? Ayoko nang makipagdebate sa inyo ng ganyan. Shots. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang Sabihin mo yan sa presidente mo, Lacson. Dahil nagmamayabang siya sa flood control project, siya ang may alam niyan. Bakit lubog tayo sa baha? involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Kasi yung kay Marcoleta lang, ayaw niya yung si Bryce, okay lang sa WPP, ang mga diskaya, questionable pa. Hindi ko maintindihan. Dapat equal ang treatment natin sa lahat ng mga resource person. Yung ang point ni Marcoleta. If they can apply WPP at pasok ito sa batas natin, why not? 'Di ba? Bakit kailangan nating kunin muna natin ang kanilang mga nakulimbat na pera? Magkano ang ating kukunin sa kanila kung hindi natin iimbestigahan? Yun ang punto ni Marcoleta. Hindi siya naging protective. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend. So, kayo nang humusga. Basta ang sa akin, wala akong nakikitang malisya
o conflict of interest sa ginawa ng mga ni Senator Marcoleta. Wala. Purely fair ang kanya. Kitang-kita naman natin yan, taong bayan. Pero yung mga loyalista at yung mga dilaw, alam naman natin yan, no? Sabog yung mga isipan yan, eh. Hindi na yan nila tatanggapin. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo dito? No? Usap-usap tayo sa comment section. Ano ang argumento nyo dito? At paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam. Okay? And subscribe, follow na rin sa Donmar TV if this is your first time na nakabisita kayo sa aking channel. Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.